Tumigil ka. Bitawan mo ako. Sino kaya? Kalaban ko pala. Kailan ka pa nagkaroon ng ugali na tumingin sa lalaking naliligo? Ako. Sino ang nagsabing tumingin ako sa'yo habang naliligo? Nagkukunwari ka pa. Hala! Ako si Kiwan Feng ay nanunumpa. Kung totoong tumingin ako sa'yo habang naliligo, sana ako'y tamaan ng kidlat. Ikaw. Aray! Kiwan Feng. Kiwan Feng, huwag kang magkunwari. Kiwan Feng. Binibining Pan, wala nang hininga ang ina. Magaling. Haha, ngayon siguradong si Binibining Pan, ang magiging tunay na asawa ng general. Maganda ang sinabi mo. Hindi na ako muling magsasabi ng pabigat na sumpa, itong kidlat. Ang sakit pala. Itim at puting mga demonyo, saan ako dinala? Bingko, okay lang na nilinang mo ako na inumin ang iyong sopas. Pero may lason pa ito. Tingnan mo ang mukha ko puno ng tigyawat. Aray, siglaran. Naku, aking munting Diyos, ikaw ang pinakaunang. Na nagkaroon ng allergy sa sopas ko sa loob ng libu-libong taon. Bahala ka kung hindi mo ako ibabalik sa mundo. Gigibain ko ang impyernong ito. Huvak, huvak. Naku, aking munting Diyos. Ganito na lang. Ipapadala ka namin sa ibang mundo para muling mabuhay. Mananatili ang iyong kapangyarihan at pagkalipas ng 100 taon, gamit ang katawan. Babalik ka bilang Diyos, ano sa palagay mo? Bless you. Sinisiguro ko na doon ay puno ng masasarap na pagkain. Ewan. Wala akong pakialam. At mga gwapong lalaki. Ahem. Hindi importante ang mga gwapo, ang mahalaga ay sa palagay ko. Dahil magkakilala tayo. Hindi na kailangang mag-away, tama ba? Oo. Tara, mag-reincarnate na tayo. Ako ay muling nabuhay sa isang mundo kung saan ang lakas ang pinakamahalaga. Ang katawan na ito ay walang kakayahang martial at isang inabandonang asawa. Ano? Puntahan Montag. Yulat mo sa general, sabihin mo na nagnakaw ng tao si Kiwan Feng. Napahiya at nagbitiw sa sariling buhay. Ano ito? Bagong paraan ba ng pag-indayog? Ikaf. Takabea o multo? Hulaan mo. General. Hindi. Bakit kayo tumatakbo? Madam, umangon siya mula sa pagkamatay. General. Madam, hindi maganda ang binibini. General, ang gulo-gulo mo, hindi magandang tingnan. General, tingnan mo ka. Si Kiwan Feng at si Binibining Pan. King Ea. Ang malupit na babaeng Kiwan Feng. Ano ang ginawa mo kay Kinger? Binibini. Ito ang katulong ng orihinal na may-ari ng katawan. Binibini. Okay ka lang, Bea? Okay lang. Natakot ako. Tulungan Montag ako. Ito ay... Alaynan. Mahilig siya sa pag-indayog. Naku, Binibini, pakibaba mo na siya. Papunta na ang general. Kaunting salita, maraming prutas, pampaganda. Pero, Kiwan Feng. hindi maganda, dumating na ang general. Sabihin mo, ano ang ginawa mo kay Kinger? General, tulungan Montag ako.
ay hindi nakagat. Ay. Ah, Wow, binibini, saan mo nakuha ito? Kiwan Feng, mukhang masyado kitang pinalambot. Hanggang ngayon ay hinahayaan mo pang isabi si Kinger. Tulungan Montag muna ako. Hindi, General. Malaking pagkakamali lang. Imposibleng gawa ito ng aming binibini. Ako, Binibini. Zaklolo. Kiwan Feng. ay naku, narinig ko. Pinag-indian ko lang naman siya sandali, General, si Binibini Pan ay hindi na maganda ang pakiramdam. Kinger, huwag kang matakot, ililigtas kita agad. Kinger, okay ka lang ba? Ubo. Binibini, parang ang tingin ko, ang General kay Panking. Ay hindi naman ganun kabait. General. Kinger, kanina ay nasa pagkabigla lang ako. Hindi sinasadyang nasaktan ka. Sabi mo nasa ibabaw ka nag-Indian. Oh, Pakbibikti. Ito ba ay gawa nitong masamang babae? Ede, hindi na kita agawan ng General. Pwede ba? Pwede bang patawarin mo na ako? Eze, green tea pala. Wang ba? Tumatawa ka pa. Wang ba, hahaha. Asawa ng General. Bakit mo tinutukso ang pangalan ng iyong nasasakupan? General, nahihilo ako. Bantayan mo siya. Huwag mo siyang palabasin ng kwartong ito. Zondin. HMP. Wang ba, paalam. Naku, binibini, hindi tayo papatawarin NG General. Okay lang. Pupunta ang sundalo, hadlangan natin, darating ang tubig, lupa ang panangga. Wow. Binibini, marunong ka pala ng salamang ka. Alice, sa bahay na ito, lahat ng may halaga, kunin natin. Bukas, tayo ay, aalis dito. Hindi pwede, ang General ay. Okay lang, kailangan nating magpakabait upang manalo. General, si Binibini Panay. Nauntog ng malakas sa dibdib, kaya siya nahimatay. Uminom ng gamot at magpahinga ng 2 araw. Gagaling na siya, pero hindi ko alam kung sino ang napakalupi. Kung mas mabigat pa ang sipang ito, malamang nabali na ang buto. Mauna ka na at bumili ng gamot. Kinger, hindi sinasadya ng General. General, alam ni Kinger. Kasalanan ng babaeng ito na may lason. Pupuntahan ko siya para maningil. General, Huwag kang alis. General. Ako ay iyong. Kaya sa ibang araw, ang pangyayaring ito, itiyakin ng General na ipaghihiganti ka. General, Hene. Kailan kaya mawawala ang bakas ng sapatos na ito? Bunyimas na Kiwanfeng. Nanggahas kang lokohin ako. Hindi kita. Pababayan. Ang maliit na bag na ito ay naglalaman ng buong kayamanan ng bahay ng General. Dali, hanapin natin ang binibini. Magkikita rin ang mga magkaaway. Kasambahay pala ni Kiwan Feng. Hongwa. Anong ginagawa mo? Ay. Kuigo, bakit emaw ako itinulak? Ako. Kuiguo, nabunggo mo ang tubig ng aking binibini. Hongwa. Binibini, nabunggo ni Kuiguo ang inyong tubig. Hindi po, binibining pan. Siya ang nagbuhos. Siya. Mabuti, hindi ka tumakas sa langit. Pumunta ka pa sa impyerno. Kiwanfeng. Unahin ko ang maliit mong kasambahay. Ano, Kuigo, ang amo mong maliko. Sumunod ka pa. Nakita mo ako, hindi ka man lang lumuhod. Binibining pan, may ipapagawa pa po sa akin ang aking binibini. Nabasag ang tubig, kukuha na lang ako ng panibago. Emgata. Hulihin siya. Hindi ako. Bitawan Montag ako, Honghua. Nabasag mo ang tubig ko, ano ang gagawin mo?
kukuha ka ulit. Di bumilisan ka. Hindi ako ang nagbasag. Ako. Matapang KPA? Hindi ako. Ano ito? Ibigay mo. Iyan ay sa aking binibini. Ibigay mo. Nakatanggap na ng lahat ng alaala ng katawang ito. Huwag kang mag-alala. Dahil ginamit ko ang iyong katawan, ang iyong paghihiganti. Ako ang gagawa. Pati ang iyong kapatid. Tutulungan din kita ng orihinal. Huwag kang gagalaw. Quigo, Ibigay mo. ibalik mo sa akin. Iyon ay gamit ng aming binibini, Honghua. Matigas lang ang dila niya, hindi ang katawan. Mga tao, hawakan niyo siya, itong bibig na ito. Dapat matagal ng sinampal. Kanino itong supot? Sa aming binibini, ibalik mo. Honghua, tuloy mo. Gustong mamatay. Quigo, binibini, pasensya na. Walang kwenta si Quigo. Binibini, parang hindi na ako masakit. Hindi masakit. Tumayo ka at manood ng mabuti. Kung paano tutulan ang mga nang-aapi sa iyo. Kiwan Feng, naglakas loob kang sumagot. Sasabihin ko sa General. Tumakbo, saan ka pupunta? Huwag na kayong humigad yan. Honghua, ikaw na. Kailangan mo lang maging masama. Matatakot na siya. Sige binibini, nalala na ni Quigo. Hindi dapat. Huwag mong galawin ang tao ng orihinal. Kigo, kunin mo yung pamalo. Paano kanya sinaktan kanina? Ganoon mo siya saktan pabalik. Kiwan Feng, pagkawalan montag si Honghua, binibini. Kung hindi ka mananakit, palagi na lang ba akong sasagip sa iyo? Quigo, may lakas ka. Kigo, basagin mo ang bibig niya. Binigyan kita ng mukha, una gusto mo akong patayin. Tapos gusto mo patayin ang mga kasama ko. Kiwan Feng, nawawala ka na sa sarili. Nawawala. Binitawan ko lang ang pagiging mabait, tinatamasa ang buhay na walang modo. Huwag, patawarin mo ako. Hindi kung kaya mo, sumagot ka. Kiwan Feng, naglakas loob kang saktan si Kinger. Binibini, ang general ay kalimang antas na maestro, napakalakas. Kapag may pagkakataon, tumakas ka muna, ako ang huhuli. Hoy, hindi ako ang bumaril ng palaso. Huwag mo akong pagbintangan. Kiwan Feng, gusto mong mamatay? Miss Makengat ka. Aray. General. Aray, Okay lang. Miss ang galing montag. Gozi, ngayon, ituturo ko sa iyo ang isang aral. Sa labas, dapat tayong maging mabait sa kapwa. Kiwan Feng, hindi ka ba isang walang kwenta? Paano ka marunong ng martial arts?
Ako ay isang walang kwenta lang. Humph. Isang ordinaryong, maliit na walang kwenta. Halika. Walang kwenta. Halika. Humph. Ang general ko ay isang 5th grade master. Kahit marunong ka ng martial arts. Ano naman? Espada, dumating ka. Aray ka o. Aray. General. Wang ba, patayin mo siya. Sundin ka opo. Aray. Aray. Miss. Hindi ba tayo dapat maging mabait? Pero wala akong kakulangan. It's kauna. Noon pa man, nagpapanggap ka lang. Kung ganun, ang buong General Mansion ay magigiba na. General. Zandali. Zuzuko ako. Lola, ikaw na ang aking lola. Buti naman. Saluhin mo. Ang mundo ay naging mas mainit. Oras na para bumalik. Miss, huwag na tayong bumalik. Bakit? Miss, nakalimutan mo ba? Si third Miss at Kuya. Lagi na lang tayo ang target. Sino ang nagpahintulot sa iyong tumayo habang nagbubuhos ng tubig? Lumuhod ka sa harap ko. Ate, ako. Sino ang tinatawag mong Ed? Third Miss, pakiramdam po. Vigo. Isang katulong ka lang, naglakas loob kang mag-utos sa akin. Walang kwenta. Wala kang kahit na anong pundasyon sa pagsasanay. Paano nagkaroon ang pamilya Ki ng isang mahina tulad mo? Ate. Huwag mong saktan ang ate ko. Noon, halos mawalan tayo ng kalahating buhay sa paghihirap. Ngayong babalik tayo. Tiyak na maraming magandang gozi ang naghihintay. Sayang lang ang fourth young master. Vigo. Si Lucian Shing ang malakas. O ang pamilya Ki ang mas malakas. Siyempre si Lucian Sheng. Siya ay isang 5th grade grandmaster. Dito, bihira lang ang makakamit ng 5th grade realm. E di wala tayong dapat katakutan. Tama, Miss, pagbalik natin, dapat nating kunin. Si 4th young master. Sino ang nagsabing aalis ako ang pamilya Ki? Ay ang pamilya Ki ni Ki Wanfeng. Miss. Tingnan Montag, si Kiksueman beayan. Tara, tingnan natin. Prince, hayaan mo si Tsueman na itulak ka. Third Miss Ki, sinabi ko na hindi kita magugustuhan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Hindi, Prince. Simula pagkabata ko, gusto na kita. Yukian, umalis tayo. Opo. Yuen Yao, ikaw ang nagpilit sa akin. Prince, naghihintay ako na pakasalan mo ako. Tumabi ka. Chayani. Miss. Hindi ba yan ang Regent Prince? Baka gusto siya ni Miss. Gozi, hawakan mo ang charm na ito. Kapag may panganib, punitin mo ito, makakapagbigay ito sa iyo ng malaking lakas. At hindi masusugatan sa loob ng isang oras. Posible bang si Tenny talaga ito? Hinanap mo ako. Bold. Ah, Prince Ito. Hindi ito ang aking hangarin, babae. Naglakas loob kang akitin ang prinsip. Malambot pa ang labi. Bold. papatayin kita. Prince, sa susunod na pagkikita. Papatayin kita.
Prince, susundan ko rin ang taong ito. Medyo mainit ang pakiramdam ko. Baka may ginamit ang babaeng ito, habulin siya. Patayin siya. Opo. Tumigil ka. Prinz. Bitawan ang aking prinsip. Takbo. Bakit hindi ka tumatakbo? Tangang tao. Hindi mo nakikita, sinadya kitang akitin. Sa lugar na walang tao, Sino ka talaga? Gusto mong agawin ang lalaki ko? narito ang maskara. Ikaw na ang mag-alis. Third grade Grandmaster Realm ang hina mo. Alam mo kung anong grade ako. Sino ka talaga? Binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo pa nagamit, kaya wala akong choice. Kundi gawin kang baboy. Ah. Ginamit mo ang aking sandata. Naghahanap ka ng kamatayan. Snow dances into ice. Yeah. Heto na, talagang darating na ako. Ah. Ang mukha kao. Hintayin Montag ako. Earth Escape Pearl, kawili-wili, mukhang ang aking amang trader, ang mga magagandang bagay. Ay iniwan niya sa kanyang mga walang kwentang anak. Miss, nakabalik ka na. Miss, may handa akong malaking regalo para sa'yo. Anong malaking regalo? Tara, pasok na tayo para malaman. Halika. Ah, Miss, pasok ka na. May handa akong malaking regalo para sa'yo. Huwag kang mag-alala, magugustuhan mo ito. misteryoso. Chayani. Ah. Tiani, aso ka ba? Kung sino ka man, bitawan mo ako, kung hindi. Papatayin ko ang buong angkan mo. Chayani. Ngayon ko lang naramdaman na nasa poder mo ako, ha? Tingnan mo. Ngayon ikaw. Ang lumalapit sa akin. Stang inang gamot to. Ikaw ang nagbigay sa akin ito. Gusto kitang makuha, pero hindi ko kailangang gumamit ng droga. Pero, ngayon ikaw, ang nagmamakaawa sa akin. Chayani, sumuko ka na. Hindi ako iyong mahinhin at mahinang babae. Marami akong paraan at lakas para labanan ka. Mukhang ang kaligayahan ng dalaga ay kailangan kong ipaglaban. Aray, zinubia, tu? Ang lakas ng loob. Tatay. Nanay. Dapat niyo akong ipaglaban. Yung babeng yun. Hindi lang ako sinaktan, kukunin pa ang prinsep. G. Astroscope, lakas ng loob mong saktan ang anak ni Ki Jianren. Gustong-gusto mong mamatay. Tatay, hayaan niyo akong humingi ng tulong. Malapit na kayong maging 6th rank master. Huwag kayong mag-alala. Isang araw na lang, makakamit na ninyo ang 6th rank. Gusto ko siyang mamatay. Alainan, Papatayin kita. paano mo ako papatayin? Gamit ang mga pilay mong binti. Tama na. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon.
Ang binti mo, hindi lang sugat ang problema, may lason din. Mukhang may gustong pumatay sa'yo. Isipin mo yung alila mo yung kagabi. Mayuk yan. Prinsipe, hintayin niyo ako. Kailangan kong umihi. Wala akong magawa. Pagkatapos ko lang dito, hahanapin kita. Malapit na tumatapos. Teleport. Prinsipe, Ito. Ni. Mayuk yan. Bawasan ko sa mga kahit. Ha? Prinsip, hindi ko kayang mawalan ng pera. Prinsipe, hintayin niyo ako. Ang lugaw na ito. Hindi masarap. Tawagin ang tagapagluto. Palitan na marunong magluto ng lugaw. Ayoko sa suot mong pula. Agad po akong magpapalit. Huwag na. Sa susunod, tandaan mo na lang. Uy, busog ka? Busog na po. Kung busog ka na, umalis na tayo. May mahalagang gagawin tayo ngayon. Amo, saan po kayo pupunta? Sa Key Mansion. Nga pala, kung hindi ako umuwi ngayon. Bukas, hanapin niyo ako. Opo. General. Amo, pupunta sa Key Mansion. Walang mangyayaring masama, no? Ang tangga Montag naman. Kahit ako na nasa 5 TA level, hindi ko siya kayang talunin. Ang Patriarch ng Key Mansion ay nasa 5 TA level din lang. Hindi naman siya mas magaling sa akin. Bilis, bilis. Bumalik na yung walang kwentang Hayres. Tanghaling tapat, bakit nakasara ang pinto? Kakaiba. Gozi, bigay mo ang kamay mo. Hinawakan ako ng iyong miss. Ang lambot ng kamay ng iyong miss. Ito ay, Mukhang, ang mga taong ito na walang respeto, gusto tayong bigyan ng isang di malilimutang alaala. Kung ganito, wala akong choice kundi bigyan sila ng isang bagay. Young Miss, ganito na sila. Bakit mo pa sila bibigyan ng regalo? Maging pasensyoso ka. Bibigyan ko lang sila ng aral. Ang paa ko, ang sakit ng paa ko. Napakasama, gusto pang lokohin ang iyong miss. Mabuti engate hindi ka pinatay. Ikaw pa ang naglakas loob na bumalik. Ang pakao. Ang galing mong taksil na alalay. Babae, ano ang balak mo? Siyempre, gagawin kitang tunay na asong may pilay. Hindi, huvak. Ayoko. Hindi, ayoko ng pilay na aso. Umalis ka. Aray. Hindi na naman tumama. Talagang walang kwenta. Ikaw ba ang gumalaw? Xiaobi. Huwag kang gagalaw. Kung gagalaw ka pa, tatadtarin kita ng 20 butas. Xiaobi, sabihin Montag. Ang Ki de Longdongqiang. Baka hindi anak ni tatay si Qiwanfeng. Si Qiwanfeng na ito. Hindi man lang makapasok, walang kwenta. Ito si Ki de Longdongqiang. Isang tanggang first class. Ang dalawa, natural hindi makakapantay sa iyong ladi at kuya. Oo, third class na ako, first class naman si kuya. Dalawang basura na hindi abutin sa buong buhay nila. Hindi basura ang ate ko. Babalik siya. Gagapiin kayong lahat. AME, sa kanya lang. Magiging napakalakas ng ate ko. Mas malakas pa sa ulol mong ito. Tinawag mo akong ulol? Mga tauhan, sampal nyo na malakas. Young lady, nandiyan SI Young Master. Qiwanfeng, bakit ka nandito? Aray. Ate. Oy, dumating si Qiwanfeng. Ano naman? Gusto mo rin ng divine water? Walang hiya, mang-api ng iyong ladi. Ang tagal kong hindi nakakita ng taong gustong mamatay. Aray. Aray ang aking kabuhayan. Aray.
Young master. Ate, alam kong darating ka. Sakay na makulay na ulap para sunduin ako. 7 orifices glass heart pala. Sabi nila tanga ang kapatid ng original host. Pero hindi, purong puso lang talaga siya. Walang mali siya, tawag nila ay kulang sa bait. Kaid. Longdong Kiang, nahuli ang ate mo. Ang haba talaga ng pangalan. Young lady, okay ka lang? Kiwan Feng, ang lakas ng loob mong guluhin ang Kimanor. Ate, breakthrough ka? Kapatid, dumating ang ate mo ngayon. Para turuan ka ng isang aral. Sabihin mo ete, tatandaan ko. Sabi ng matatanda kung igagalang nila ako ng kaunti. Ako'y wawasakin ang buong angkan nila. HMP. Ate, tayo rin ay parte ng angkan, di ba? Naku, young master, tangga kabi a? Guer, mali ba ako? Tumahimik ka. Kiwan Feng, ang lakas ng loob mo. Ang cultivation mo, hindi ko mabatid, baka hindi pa. Stable ang realm MO? Subukan mo't malalaman mo. Bakit nasa, yo ang fanda cloud whip ka o? Ikaw ang sumalakay sa akin noong gabing iyon. Bobo, ngayon mo lang naisip. Kiwan Feng. Papatayin kita. Hulihin si Shabby, magsusumbong siya. Kuigo, huwag mong kalimutan, marunong ako ng martial arts. Ano kung hindi ako marunong ng martial arts? Wala akong pakialam sa buhay ko. Aray. Paano mo naiwasan iyon? Ako ay alipin ng dalaga, natural hindi dapat masyadong mahina. Halika, isabay na natin ang lahat ng galit, aray. Aray. Heto na ulit ako. Kiwan Feng. Ang lakas muntag. Walang kwenta, hindi mo ba alam gumamit ng lakas? Aray. Kiwan Feng, ito ang sandata ko. Ginamit mo ang sandata ko laban sa akin. Ang kontrabida ay namamatay sa kakadaldal. Heto na ulit ako. Aray. Ikaf. Lenggit et lupa. Emga gino. Aray. Langit at lupa mga Ginoo. Ikaf. Sa oras na ginugol mo sa pagbabaligtad, nakakalayo na ang tao ng 2 milya. Kikseman, Aray. tulungan mo ako dalaga. Humihingi ka ng tulong. Zuntok ito. Ang laki ng pinagbago ni Quiguo. Kiwan Feng. Patay ka. Pagdating ng kuya ko, iyon na ang katapusan mo. Buti na lang hindi ko na kailangan hanapin isa-isa. Kikseman, ang duwag mo talaga. Ano ang gagawin montag? Aray. Bitawan mo ako. Xiao Sheng, tingnan mo kung ano ang nangyayari. Ang ama mo ay nasa critical na yugto ng pag-unlad sa ika-6 na antas. Ito ang signal ni Tsueman. Hindi maganda, may nangyari sa kanya. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan, dati ginawa mo ito sa akin. Ano ang ginawa mo nang humingi ako ng tulong?
Sino ang nagpahintulot sa iyong hawakan ang bagong damit ko? Sweman. Mali ako, hindi ko na ito ulitin, pakawalan mo na ako. Pinalaya kana, pangarap lang yan. Aray. Namatay na ang binibini. Kuya, gisingin mo siya. Ate, ako. Siege. Hindi ko kaya. Ginoo, anong kinain mo? Pinakain nila ako ng maaming balatong. Ang lakas mo, Ginoo. Ang utot mo kayang buhayin ang patay. Anong ginawa niya sa akin? Basta hindi patay, okay lang. Lahat ng ginawa mo sa amin noon, isa-isa. Babayaran ko ng paisa-isa. Kayong dalawa, kumakain sa Key Family, nakatira sa Key Family. Pero wala kayong kaunting kasanayan sa martial arts. Hindi karapat-dapat maging anak ng ama. Palayasin kayo, lahat kayo. Kumakain sa Key Family, nakatira sa Key Family. Huwag mong kalimutan, ang Key Family dati ay Feng Family. Ang Key Family ay Key Family ng aking ina. Si Key Giant Ren. Nang pinakasalan ang iyong ina nakabit at pinatay ang aking ina. Saka pinalitan ang Feng Family bilang Key Family. Karapat-dapat lang sa iyong ina yan. Aray. Ang mukha ka o. Isang anak ng kabit ka lang, hinamak mo ako na panganay na anak. At hinamak mo rin ang kapatid kong panganay na lalaki, ang kapal mo. Sige, ngayon, palitan natin ang pangalan ng Key Manor. Ki Van Feng. Kuya, tulungan Montag ako. Inapisik Sueman. Gustong mamatay. Fourth rank na SI kuya. Tiyak kang mamamatay. Tumawa ka. Bakit hindi ka tumatawa? Ayaf Montag lang ba? Tumawa ka, bakit hindi ka tumatawa? Ayaf Montag lang ba? Paano posible yun? Nakapasok ka na. Matagal na tayong hindi nagkita, basura ka pa rin. Gustong mamatay. Kuya, Ano ba talaga ang antas mo? Imposibleng isang basura lang siya. Ilang buwan lang ang lumipas. Paano siya naging ganito kalakas? Ako ay isang ordinaryong basura lang, bakit? Kahit ako na basura, hindi mo kayang talunin. 10,000 espada. Gusto mo ng espada? Meron din ako rito. Hindi ko alam kung kaya mo. kuya, ano ang kailangan mong gawin para palayain mo ang kuya ko? Sumuko. O kamatayan. Basta palayang Montag lang ang kuya ko. Suzuko ako. Si tatay ay umabot na sa ika-negatibo 6 na antas. Naku, may kababalaghan sa langit. Grabe. Ang pamilya Ki, baka may umabot na naman sa mataas na antas? Marin ga. General, sa direksyon ng pamilya Ki, si Ki Jianren ay umabot na sa mataas na antas. Baka may nangyari sa amo. Tara na es Archie Manor. Mukhang may umabot sa ika-negatibo 6 na antas sa pamilya Ki. Vangye. Nahanap na namin ang babaeng sinasabi mo. Sino? Ang pinakaayaw sa pamilya Ki sa timog ng lungsod. Ang walang kwentang babaeng si Ki Wanfeng. Walang kwenta. Bihira lang ang makakalaban sa kanya. Sa buong mundo, Ito ay, ang pamilya Ki, si Ki Jianren ay umabot sa ika-negatibo 6 na antas. Nagdala ng kababalaghan. Ki Wanfeng. Baka mapatay ka agad ni Ki Jianren. Vangye, saan ka pupunta? Dalhin ang mga elite na sundalo. Pumunta sa pamilya Ki. Si tatay ay umabot na sa ika-negatibo 6 na antas. Pareho na sa master. Ki Van Feng. Ika-negatibo 6 na antas na si tatay, mas mabuting sumuko ka. Ang pinakamataas na antas ngayon ay ika-negatibo 7 na antas. Hindi dapat maliitin ang ika-negatibo 6 na antas.
Ate, pag nag-away, tumakbo ka muna, ako ang bahala kay tatay. Kiwanfeng. Malapit nang lumabas si tatay, pakawalan mo na ang kuya ko. Kung hindi, paglabas ni tatay, ikaw ay papatayin. Kuya. Kuya, gumising ka, kuya. Sänger. Kiwanfeng, papatayin kita. Hinampas Montag ako? Hindi lang yan. Nanay. Noong ako ay 7 taong gulang, ngunit sa pinakahina niya, dinala ang mga tao at pinatay siya. Aina. Tara. Sino ka? Sino ako? Ako ang bagong asawa ni Ki Jianren. Sabay-sabay tayo? Hindi pwede. HMP. Gusto kong makita si Ki Jianren. Gusto ko siyang makita. Gustong makita siya. Panaginip. Pabubuhayin ko ang iyong anak na babae at lalaki. Bilang alipin ng aking mga anak, habang buhay na alipin. Ganito na lang ang pagkamatay mo. Napakamura mo. Yun pala, sila ang pumatay sa ina. Ina, gising ka ina. Ina, huwag mo akong takutin. Ksuaman. Para es akin. At sa iyong kuya, maghiganti. Sino ang may lakas ng loob na guluhin ang aming pamilya? Gino. Van Li. Van Li. Ina. Ama. Patay na rin ang kuya. Zeno? Sino ang may ganitong lakas ng loob na saktan ang aking anak? Hoy, bulag ka ba? Nandito ako, nakatayo. Bless you. Kiwanfeng, naglakas loob kang saktan ang iyong kuya at ang iyong ina. Kuya ko. Ina ko. Karapat-dapat ba sila? Hindi ko alam kung saan mo natutunan ang iyong kakayahan. Pero sa harap ko, wala kang laban. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad, pagkatapos ay magpakamatay, baka isipin ko. Naiwanan kang buo. Kang hindi, HMP. Zuweil, I'm Montag ako. Ama, karapat-dapat ka ba? Dahil ama mo ako kung gayon. Ipapadala kita sa iyong lola. Napakalaki ng iyong kapalaluan. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Ingat ate. Medyo malakas pala si Ki Jianren. Prinsipe, bakit kayo nandito? Naghanap lang ako ng isang tao. At ikaw, General, bakit ka nandito? Naghanap din ako ng tao. Kiwanfeng. Hindi, saray, makukang na. Ako na para sa ikot, Wigo. Ate, umalis ka muna kasama ni Kuiguo. Kapag namatay ako, hahanapin ko kayo, ha? Kiwanfeng, tatawagin kita. Matatakot ka bang sumagot? Narito ang lolo mo. Ate. Ha. Ito ay banal na sandata na nakuha ko. Kapag pumasok dito, kahit maging langaw, hindi na makakalabas. Tatay, talaga bang hindi siya makakalabas? Siyempre, sa loob lamang ng 3 oras. Siya ay magiging isang dagat ng dugo. Ha, ate. Bitawan mo ang binibini. Guiguo, Ki de Long Dong Kiang. Manugang, bakit ka nandito? Nasaan si Kiwanfeng? Wangye, nagpakita ka rin para bisitahin ako. Nasaan si Kiwanfeng? Hinahanap mo si Kiwanfeng, Wangye. General, ang binibini ay nakulong sa ginto. Banal na sandata pala, hindi ko inakala. Si Ki Jianren ay may mga magagandang bagay pa rin.
Kapag pumasok dito, hanggat hindi ko pinakawalan, isang kahihinatnan lamang ang kanyang kapalaran, kamatayan. Hayop ka, matanda. Dahil sa iyong kayabangan. Titingnan ko kung mamamatay ba ako ngayon. Laki. Lumaki pa. Laki. Pakawalan mo siya, Chansheng. Hindi ko sinasabing mali ka, pero dati ay ayaw mo sa anak ko. Bakit ngayon mo siya ililigtas? Hindi ba't gusto mo ang kasama mo? Galit ako, Qiwanfeng. Ikaw ay asawa ng iba, bakit mo ako ginugulo? Iyon ay dati, pakawalan mo ang aming Panginoon. Panginoon. Anong klaseng hilig ito ng bahay ng general? Ha ha ha, Panginoon? Baliw na ba kayo? Isang basurero na may kunting kakayahan. Naging Panginoon ninyo, Lu Qiansheng. Mali ang tingin ko sa iyo, Qi Jianren. Huwag nang magsalita, buksan mo ang ginto at pakawalan siya. Lu Qiansheng, ikaf ay general. Ngunit ako ngayon ay ika-6 na antas na malakas. Paano kung idagdag mo ako? Paano gumaling ang paa ni Yuenyao? Bago siya mabalda, muntik na siyang umabot sa ikapitong antas. Baka nakabawi na siya ngayon, Wang Ye. Baka naman pareho kayo ng rebelde kong anak na babae. Ay may pagmamahalan. Baka naman. Baka yung gamot na inilagay ko nung gabing iyon ay napunta kay Qiwanfeng. Ikaw. Wang Ye, hindi ako. Ayos. Akala ko ito ay. Gawa ni Qiwanfeng, hindi pala siya. Naipitin ko pa si Qiwanfeng. Umalis kayo. Ihandog si Qiwanfeng. Wang Ye, General. Tingnan ninyo mismo. Ang aking asawa at anak, parehong namatay sa kamay nitong rebelde kong anak. Huwag nang asahan na pakawalan ko siya. Ama, pakawalan mo si ate. Tumigil ka. Walang kwentang anak. Ang aming angkan ng Qi ay walang tulad mong basura. Tama, ngayon. Ang katapusan ni Qiwanfeng. Nag-asawa pa kayong pakawalan siya. Mga hungkak. Ha ha ha. Panaginip. Ama, ngayon. Sasailamin na natin siya. Mabuti. Tigilan ninyo. Lu Qiansheng, noy ikap antay Montag pa ako. Kaya may pag-atubili ako. Ngunit ngayon, ika-6 na antas na ako. Niukian. Narito. Zugurin. Kung hindi ako igagalang ni Wang Ye, wala na rin. Zeze na igalang kita. Wang Ye, bumagsak ang antas mo ng husto ay. Patayin ka. Ay kayang-kaya. Katava-tava. Hanggang ngayon may lakas ng loob kang magmalaki. Ngayon ipakita namin sa inyo kung paano mamamatay si Qiwanfeng. Lahat, umurong. Ano? Tako? Rebelde. Ngayon ang iyong katapusan. Katapusan ng ulo mo. Ama, ingat. Kahit ibigay mo sa akin yung kalat na bakal na yan, ayaw ko. Binibini, ayos ka lang ba? Tianyi, sumaklolo ka ba sa akin? Hindi ako si Tianyi. Ikaw si Yuenyao. Kahiya-hiya kang babae. CJ, gusto mo bang sabihin ko sa lahat? Sa totoo lang. Sa puwet mo. General, nakikita ang dating asawa at kasintahan niya. Anong pakiramdam na nakikita mo silang naglalambingan? Parang gusto kong bawasan ang sweldo mo ng 80 taon. Huwag, General. Imposible, ang banal na sandata na ito ay galing kay Guro Tsueman. Espesyal na ibinigay sa akin. Paano ito madaling masira? Kahit gintong balot ay hindi makakulong kay Qiwanfeng. Kaya ba talaga siya ng tatay ko? Hindi pwede, kailangan kong hanapin ang guro ko. Yang basura mong yan, ikaw lang ang nagkakagusto. Tigilan mo na ang daldal, halika na, kung may galit ka, ito na ang pagkakataon. Kahit nakalaya ka pa, ngayon ang katapusan mo. Hindi ba't ika-6 na antas lang si Qianren? Bakit takot pa siya sa isang ladrilyo? Binibining pan, nakalimutan mo na ba ang ladrilyong ito? Kung paano nito pinasuko ako, at ang General? Zubail na anak, kung may lakas ka, palitan mo ang armas mo, nakakahiya ang laging ladrilyo. CJ, ito pala ang gusto mo. Zandali.
Ibalik mo yan. Huli na. Takbo. Gusto mo ng money? Bigyan mo ako ng kaunti. Tumakbo ka. San ka tatakbo? Ito pa lang, hindi ba't sinabi mo? Na ngayon ang katapusan ko. Huwag mong isipin na hindi kita kayang talunin. Ayaw ko lang sayangin ang oras sa'yo. Lev Kijan Ren. Karapat dapat ka sa pangalan mo. Talagang masama, bakit pa nag-aral ng espada? Espada hindi kabastusan ang inaral mo, you. Aray. Huwag sa mukha. Leche ka. Aray. Wanhansiu. Ayokong mapunta sa Wanhunchu. Hindi. Binibini. Ete, hindi ba't masyado tayong malupit? Kung hindi ako magiging malupit, tiyak nagagawa pa sila ng gulo sa hinaharap. Tingnan mo. Tumakas na naman itong si Kiksoyman. Baka. Naghanap ng tulong. Amo, ano ang dapat nating gawin gayon? Original na amo, nakita mo na. Nagawan ko na ng hustisya ang inyong ina. Puntahan. At basagin ang plaka ng Ki Manor. Palitan ng Phoenix Manor. Siege. Master. Xueman. Hindi ba sinabi ko na hindi ka dapat makita ako? Master. Xueman, bakit ang laki ng mga sugat mo? Master, ang nanay ko. At kuya ko ay patay na. Malubha rin ang mga sugat ko. Zeno? Sino ang may lakas ng loob na gawin ito? Kivan. Feng. Ki Van Feng. Tumigil ka. Hoy, Ikaw na naman. alam mo ba na magkakilala tayo noong bata pa? Ikaw sa bahay mo. Ako sa bahay ko. Tumigil ka, hindi ko inaasahan na may hilig ka palang manood ng lalaking naliligo. Ay, ako. Sino ba ito? Ah, ang aking matalik na kaaway. Ano? Kailan ka pa nagkaroon ng ugali na manood ng lalaking naliligo? Ito. Sino ang nanood sa'yo ng naliligo? Ang mga salitang ito. Parang narinig ko na dati. Naalala mo na? Dati tayong magkakilala. Hindi ko alam kung bakit. Si Teani ay ipinanganak muli sa mundong ito. Pero ito ang aking pagkakataon para makiganti. Palagi niya akong kinakalaban. Paglaruan ko siya. Kui Guo. Ano ang tinitingnan mo? Shu. Ang galing talaga ng kasinungalingan ng iyong miss, nakakatakot. Ano ba ang resulta? Sabihin mo naman. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Noong una. Mahal na mahal mo ako. Hindi makawala kung ako man. Tumingin lang sa iba. Ikaw ay magagalit ng matagal. Malulungkot ng matagal. Sige na. Sa huli, tayo mga estranghero lang. Hayaan mo na lang akong yakapin ka ng huling beses. Para na rin sa ating nakaraan. Tapusin na ang lahat. Kakaiba, bakit may kirot sa puso ko? Baka totoo nga. Patay na kamay, hawakan mo na. Hawakan mo ng maraming beses para sulit. Baka hindi ka na makakuha ng ganito sa susunod. Naku, tingnan mo ang ganda ng kanyang mga muscles. Miss, may problema. Ano ba? Miss Ki, nasaan ang prinsep? May sakit ang emperador, tinatawag siya sa palasyo. CJ, lumabas kayong dalawa, tatawagin ko siya. Prinsipe. Nasaan ang aking miss? Ayos na, ako na. Nahimatay siya sa loob, halika. Tara na, dalhin mo ako para makita ang palasyo ng mga tao. Ganito ba ang tama? Ha? Anong problema? Tara na. Tara na.
Punong pari. Masakit ang ulo ko. Masakit din ang puso ko. Baka wala na talagang ibang paraan? Yuvenia, kapatid ka o Zia sa dugo. Emperador, ayaw ko ring may mangyari sa prinsip. Pero ang puso lamang ng prinsip ang maaring ilipat sa iyo. Gumaling ang sakit mo. Punong pari. Pagpapalit ng puso. Pero ang pagpapalit ng puso ay hindi pa narinig sa kasaysayan. Maliban sa puso ng prinsip. Wala na bang iba? Emperador, pag-isipan mong mabuti. Hindi pa narinig ang pagpapalit ng puso. Emperador. Magandang araw po, Rina. Dumating na ang Rina. Pambansang alagad. Malaking bagay ito. Kahit ang mga manggagamot ay hindi pa narinig ang pamamaraang ito. Lalong lumalala ang sakit sa puso ng emperador. Sigurado ka ba talaga? Huwag mag-alala, Rina. Sa totoo lang, hindi ito ang unang bises na gumawa ako ng pagpapalit ng puso. Xiaoqi. Pasok. Guro. Tingnan ninyo, Emperador at Rina. Rainer. May paraan ang aking guro para mabuhay muli ang dalawang kunehong ito. Imposible. Kung talagang mabubuhay, makakapagligtas ito ng maraming tao. Ay. Lanan. Ang patay na kuneho ay nabubuhay pa pala. Magaling siya sa paggamit ng sining ng pagbabalik sa buhay. Hindi ko inakala na may kuneho pa sa palasyo. Prinsipe Regente. Narito Kana. Tinawag ako ng emperador kaya narito ako. Bigyan ng upuan. Talaga nga, kahit ang mga katulong ay kasama ng prinsep. Ang babaeng Qiwanfeng. Tiyak na pumasok na sa palasyo, prinsepe, dahil hindi ka maganda. Huwag mong sisihin ang aking pagiging masama. Ano ang dahilan ng pagtawag sa akin ng emperador? Gusto ka o. Naibigay ni Wenyao ang kanyang puso sa akin. Mahil ay hindi siya papayag. Emperador. Hayaan mo na lang ang pambansang alagad ang magpaliwanag. Pambansang alagad, ikaw na ang magpaliwanag. Prinsipe. Alam Montag naman. Nalalong lumalala ang kalusugan ng emperador. At ano pa? Kamakailan lang ay gumaling ang aking binti, kaya gusto kong gumalaw ng gumalaw. Huwag kang magtaka, magpatuloy ka. Ang sakit sa puso ng emperador. May paraan ako para gumaling siya. Ngunit, kailangan ang puso na nasa dibdib ng prinsip. Iyon lang ba? Prinsipe Regente. Narinig mo ba ng malinaw ang gusto ko? Lanan. Mahal na hari. Ang regent ay nagmamalasakit sa buong kaharian. Ngayon, ikaw na ang pinakamataas na pinuno. Kapag nagkasakit ang hari, tiyak na gusto rin niyang tumulong. Baka naman baliw na ang regent. O baka hindi lang narinig ng maayos. Mahal na prinsep, ang hinihingi nila ay puso. Paano mo ibibigay yon? Tama, kung ibibigay mo, mahal na prinsip, hindi ba't ikaw ay mamamatay? Regent. Huwag kang mag-alala. Ayon sa Royal Advisor, hindi mamamatay kapag pinalitan ang puso. Ngayon ang hari. Ay may malubhang sakit Bilang isang lingkod. Tiyak. na gusto mo ring tumulong sa kanya. Ang sasabihin nyo ay puro kasinungalingan. Regent, ikaf. Malapit na akong mamatay, hindi mo pa ako papayagang magsalita. Sige, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Puso. At kailangan pa ang akin. Tama. Kailangan ng isang taong may dugong maharlika tulad ng hari. Eh di ang mga prinsipe na lang. Hindi pwede. Mga bata pa sila,
Paano nila kaya? Reyna. Mukhang hindi mo naman talaga mahal ang hari. Mahal na hari, hindi sa ayaw ko. Pero mga bata pa ang mga anak natin, ako. Hayan, Raina. Wala akong galit sa'yo. Regent, gusto mo bang sirain ang relasyon namin ni Rina? Hindi ko magagawa yon. Dahil kapatid kita, hindi kita pagagalitan. Pero kung maulit pa, hindi kita patatawarin. Mahal na hari, huwag mong pansinin ang Regent. Regent, ang puso ng isang bata ay hindi tugma sa puso ng hari, ikaw ang pinakaangkop. Sa palagay ko, ayaw din namang makita ng Regent ang hari. Magkagulo. Interesting, ang National Preceptor na ito ay talagang agresibo. CJ, puso ba ang kailangan? Mga tauhan. Magdala ng plato. Ganon lang kadali pumayag si Juvenia? Mukhang nag-aalala pa rin sa akin ang aking kapatid na hari. Chiaoki, dalhin mo ang plato. Huvak. Prince Puso iyon. Paano mabubuhay ang tao kung wala ito? Okay lang. Pwede ang puso. National Preceptor, aling puso ba ang gusto mo? Your Majesty, ang Prince Regent, siya ay nababaliw na. Prince Regent, Kang IRMO. Your Majesty, kung ayaw ko. Pakakawalan mo ba ako? Your Majesty, tiyak na may ibang paraan. Hindi kailangang mamatay ang Prince Regent. Tama, Your Majesty. Ang Prince Regent ay masipag at nagmamahal sa bayan. Hindi dapat mamatay. Tama na. Gusto ko ba talaga siyang mamatay? Kahit medyo bulag ang emperador na ito, ang mga ministro ay maayos. Kahit papaano ay may pangunawa. Prince Regent, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang gusto ko ay ang iyong itim na puso. Itim na puso. Sige, itim na puso ba? Susubukan kong isuka at hanapin. Ay. Hindi ito itim. Master, ito ay. Tingnan natin ulit. Hindi rin ito itim. Narito na ang lahat ng puso ko. Kung gusto mo, hahanapin ko para sa'yo. Ito ay mabuting puso, ito. Ay banal na puso, ito. Ay pusong umiibig. Ito. Ay tapat na puso. At ang huli. Ay pusong determinado. Lahat ay mabuting puso. Wala lang ang hinahanap mong itim na puso. Ikaf, hindi Prince Regent, Sino ka talaga? Hindi mo ba ako gustong patayin? Hindi mo pa nga alam kung sino ako. Emperador. Nabaliw ang Regent. Dali, ipahuli siya. Engatawa, takpin. Emperador, hindi mo ba gustong malaman kung bakit sumasakit ang ulo mo? Hindi mo ba gustong malaman kung bakit? Hindi gumagaling ang sakit mo. Gawa ito ng National Preceptor. Ano? Kasuklam-suklam. Emperador, tapat ang aking guro. Imposibleng gumawa siya ng ganitong kasalanan. Ay, babae pala ito? Babae. National Preceptor.
Bakit babae ang iyong estudyante? National Preceptor, magsalita ka ng totoo. Aba, ikaw pala, Chishweman. Ha, alam ko na, Prince. Ang guro ni Kitsuyaman ay ang National Preceptor. Pagkatakas niya, sumama siya sa National Preceptor. Nagpanggap bilang lalaki. Ang galing mo, Emperador. Ang babaeng ito ay mapang-api at maraming kasalanan. Pinaghahanap ko siya. Hindi ko inasahang nagtago siya sa palasyo. At siya ay tunay na estudyante ng National Preceptor. National Preceptor. Emperador, ang aking estudyante ay hindi. Ganoon kasama tulad ng sinabi ng Regent. Aba, Emperador. Malaking kasinungalingan ito. Kung kasinungalingan, bakit kayo ng iyong guro ay nagtulungan? Para kunin ang aking puso. Ang sakit ng Emperador. Kayong dalawa ang may gawa. Kasuklam-suklam. Emperador, ilang taon na akong naglilingkod sa gobyerno. Maraming problema ang aking nalutas. Hindi ba? Naniniwala ang Emperador sa aking katapatan? Katapatan. Gusto mo lang maging Emperador. Regent. Sinasabi mong ang sakit ko ay gawa ng National Preceptor? May ebidensya ka ba? Siyempre. Ano ito? Kilala mo ba ito, National Preceptor? Puso ng katotohanan. Kapag nagsinungaling ang isang tao, itim ang magiging kulay ng puso na ito. National Preceptor, dahil sinasabi mong tapat ka. Bakit hindi? Hindi tama, imposibleng si Yuenyao ito. May ganito karaming kayamanan, ang taong ito ay hindi si Yuvenya. Hahaha, subukan natin. Iikaf muna, Prince Regent, ang sumubok. Sige, tanong ka. Ikaw ba ang Prince Regent na si Wenyao? Ivy, matanda ka man, hindi ka naman ganun katanga. Hindi. Hindi ikaw ang aking kapatid na prinsip. Zino ka talaga? Emperador. Narito ang iyong kapatid. Ano pa ang toto? Kung magpapatuloy ito, kailangan kong magpalit ng puso. Kiwanfeng, ikaf pala. Tangang babae, hindi man lang magtago ng maayos. Kahit man lang magsuot ka ng maskara. Para maloko mo ako ng maayos. Emperador, ito po ang aking nobya na hindi pa kasal. Prince, bakit? Prince Regent, palasyo ito. Hindi ito lugar para magkagulo. Maganda. Kapatid, lumampas ka na. Emperador, ang nangyayari ngayon ay aking kagagawan. Matagal ko nang napansin na ang Royal Advisor ay nakikipagsabuatan sa dayuhan at naglalagay ng lason sa inyo. Sa mga nakaraang araw, pinaghirapan kong tipunin ang mga ebidensya. Ito. Ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ng Royal Advisor sa dayuhan. At ito. Ang ebidensya ng paglalagay niya ng lason sa inyo. Imposible, ginawa ko ito ng napakalihim. Gago. Royal Advisor. Mabuti ang trato ko sa iyo, at gusto mong agawin ang trono? Anon gayon? Royal Advisor, huwag kang magmalabis. Ito ay krimeng dapat patayin ang buong angkan. Mga gwardiya, arestuhin ang Royal Advisor. Ang ingay. Go, go. Emperador, Mac-Ingat. Master, patayin mo na silang lahat. Para sa iyo na ang Greatian Kingdom. Magagawa mo ba? Ayon sa plano ko, sa loob ng 1 buwan. Mamamatay ka na sana, hindi ko inasahan. Nakasalubong si Qiwanfeng. At si Yuenyao, talagang nakakainis ang dalawang ito. Kapatid kong hari, pasensya na sa iyo.
Mahal na hari, huwag muna itong pag-usapan. Ang unang dapat gawin ay hulihin ang mga taksil. Gusto nyo akong hulihin? Kayo lang? Raina, ano pa ang hinihintay? Mahal na hari. Pasensya na. Ako, wala akong magagawa. Mahal na hari. Binibini, bakit ganito? Huwag magmadali. Bago mamatay ang kontrabida, lalabas ang lahat ng sikreto. Punyeta mong hari, kung hindi dahil sa iyo. Matagal na sana kaming nagkasama ng Rina, ikaw. Ang humiwalay sa amin. Haoyan, tumigil ka na, binibini. Ang galing mo talaga. Mahal na hari. Pasensya na, alam kong mabuti ka sa akin nitong mga nakaraang taon, pero wala talaga akong magagawa. Ang prinsip ngayon, hindi kaya hindi anak ng hari? Prinsipe. Punyeta mong hari. Ang prinsip ay anak ko. Tara na. Liuer. Tara na. 2 beses ka nang tumakas. Hindi ka natataka sa 3 beses. Maestro, Makengat. Walang kwenta. Huwag nang habulin ang natalo. Kapatid kong hari, Kapatid, sa totoo lang, hindi kita kayang pantayan. kapatid, huwag na itong pag-usapan. Doktor, tawagin ang doktor. Wala nang saysay, malalim ang sugat ko, wala nang lunas. Pero ang kaharian, kailangan mong pamunuan ito sa hinahara. Ipinapahayag ko. Zimulan gayon. Si Yuenyao ang magiging bagong hari ng dakilang yan. Kapatid kong hari, Kasama ka, hindi ako nag-isa. kapatid kong hari, Mabuhay ang hari ng 10,000 taon. tao. Ipinag-utos ang paghuli kay Luhaoyan sa lahat ng lugar. Kailangan siyang makita, buhay man o patay. Opo, Hindi ako pababayaan ng aking guro. Gogo, sabihin mo kung may tao. Nag-iwan ng kanyang estudyante, babalik pa kaya siya? Hindi naman Ziatanga. Babalik ang aking guro para sa akin. Gagawin niya yon. Hiksweman, hindi mo pa ba naisip? Ang pakialam lang ng gago ng Royal Advisor ay para sa kanyang sarili, ay hindi. Baka kasama rin ang Reyna. Pero ikaw, tiyak na hindi kanya pipiliin. Hindi ganyan, Young Miss, may mga taong ganyan talaga ang ugali. Matigas ang ulo. May tanong ako. Na matagal ko nang gustong itanong. Kung hindi ko ito itatanong, hindi ako mapapanatag kahit mamatay ako. Bilang isang taong malapit ng mamatay, igagrant ko na yan sa'yo. Tanong mo, paano ka biglang naging ganito kalakas? May malaking oportunidad ka ba? O nakakuha ka ng malaking kapangyarihan? Ang dating Qiwan Feng patay na. Literal. Patay na si Qiwan Feng, patay na. Ganong pala. Ang taong nasa harap ko, hindi talaga si Qiwan Feng. Ang totoong Qiwan Feng, matagal nang patay. Ang talo kao ay sa isang dayuhan lang. Hindi ako talo. Matigas ang ulo. Ako si Kitsueman,
ang pinakamagaling na babae sa ilalim ng langit. 8 taong gulang pa lang ako ay pumasok na sa cultivation, at sa edad na 13 ay nasa 3rd rank na ako. Paano ako matatalo sa isang walang kwentang tulad mo? Pero alam mo ba kung bakit hindi siya pumasok sa cultivation? Nanay mo ang pumigil sa kanya at kay Kidelong Dongki ang naumunlad. Si Kidelong Dongki ang ay mayroong 7 apertures exquisite heart kapag lumaki siya. Tiyak na isa siya sa pinakamalakas sa mundo, samantalang ikaw ay isang dakot na lupa lang. Nagsisinungaling ka, sinasadya mo lang akong galitin. Hindi ko na kailangang makipagtalo sa isang taong malapit ng mamatay. Hindi ako talo, young miss. Gogo, aalis ka. Hindi, young miss. Forever kang magiging young miss ni Kuigo. Kahit noon, ngayon, o sa hinaharap. Binibining Kitsueman ay ipinanganak na mayabang. Hindi niya matanggap na may mas magaling pa sa kanya. Ito ang tadhana niya. Bagong hari ang naghahari, mabuhay ang hari ng 10,000 taon. Mabuhay ang Rina ng 1,000 taon. Tumayo kayo. Mahal na hari, may ihahay na akong petisyon. Iharap. Ang kanlurang Liao ay naghahanda ngayon at mayroong pang 5 antas na maestro na nagwawala sa labas ng lungsod. Ako rin ay may petisyon. Ang kanlurang Liao ay naglalagay ng mga sundalo sa timo. At may ika-6 na antas na maestro na nakaupo. Ika-6 na antas. Paano sila napakabilis? Hindi ito maaring mangyari. Ano ang nangyayari? Pinaghihinalaan kong naloko ako, pinapunta mo ako bilang reyna mo. Ngunit ngayon ikaw ay nakaupo habang ako ay nakatayo. Ikaw ang nagsasalita habang ako ang nakikinig. Ang reyna na ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Hindi gawin. Binibini, hindi pwede. Ito. Umupo ka dito. Mahal na hari, hindi mari. Ang isang babae ay hindi dapat umupo sa trono. Ito ay kakatwa. Ito ay isang malaking kasalanan na dapat parusahan ng kamatayan sa buong angkan. Tama na. Mahal na hari, kung ang babaeng ito ay upo sa trono, ito ay labag sa kalikasan. Tama ang hari, handa akong mamatay upang babalaan ang hari. Ako ay naging hari, hindi para takutin niyo ako. Gustong mamatay, dalhin siya at patayin. Opo. Mahal na hari, bigla kong naramdaman na ang Rina ay may sakit. Kaya kailangan niyang umupo. Ang sitwasyong ito ay makikita ng langit at lupa, mabuti. Ang pagmamahalan ng hari at Rina ay matibay tulad ng bato, at magkasuwato tulad ng musika. Ang mga matatandang ito, bawat isa ay tuso. Sige na, tumayo na kayo. Salamat sa hari. Saan galing ang hangin? Mukhang may ayaw sa iyong maayos na pag-akyat sa trono. Ang bagong hari ng dakilang yan, si Prinsip Helanshu ng Kanlurang Liao, ay dumating upang batiin ang prinsip ng Kanlurang Liao. Ano ang kanyang ginagawa dito? Tiyak na siya ay nagkakagulo. Prinsip Helanzio. Hindi kita inanyayahan, tama ba? Ang hari ng dakilang yan, ang aking pagdating ng walang paalam, ay upang magbigay ng malaking regalo sa hari. Ang amoy na ito ay itlog ng ahas. Emperador. Ito ay 3 mahalagang itlog na aking nakuha nang hindi sinasadya. Sa loob nito ay may mga banal na hayop. Ano ang balak mo? Ang mga hukbo ng Kanlurang Liao at dakilang yan ay patas ang lakas. Ang aming prinsip ay nais lamang makipagpustahan sa emperador. Tama, kung manalo ang emperador, ang 3 mahalagang itlog na ito ay hindi lamang ibibigay sa emperador, kundi handa rin kaming magbigay ng 3 lungsod. Tiyak na may daya, bakit magiging mabait ang Kanlurang Liao? Tama, ang Helanzo na ito ay bata pa. Ngunit maaming katusuhan. Binibini, kaya mo bang kilalanin kung ano yon? Ito ay itlog ng ahas, at itlog pa ng malaking ahas, may talino na ito. Baka maya-maya pa, susugod na ang ahas na ito sa palasyo. Talagang masasama ang kanilang mga balak.
Gozi, tingnan mo kung sino ang taong may maskara. Zia ay. Nagdadala ng kalahating maskara, akala niya hindi siya makilala. Ng mga tao, isa siyang tanga. Hintayin mo, babaliin ko ang kanyang mga ngipin mamaya. Emperador, may lakas KBA ovala? Ano ang hindi ko kayang gawin? Mabuti, 3 hamon ang limitasyon. Ang una ay pagsusuli sa panitikan. Ito ang aming makata. Gozi. Sino siya? Siya ay si Sheng Suan, kilala sa paggawa ng tula, at isa ring manghuhula. Tinatawag na Shinsuan. Akala niya talagang siya ay manghula. Rina, dapat mo ba akong igalang? Hindi kita maaaring igalang, masama akong tao. Ikaw, Sheng Suan, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, umalis ka na. Ang kambing ay umakyat sa bundok. Ang bundok ay tumama sa sungay ng kambing. Emperador ng dakilang yan. Simple lang ang hamon na ito. Di ba? Sino sa mga opisyal ang sasagot? Sa pag-upo ng bagong emperador, dinala nila ang kanilang mga tao upang pilitin ang palasyo. Malinaw na para manggulo. Ngunit bakit napakahirap ng hamon na ito? Hoy, kung hindi mo masasagot, ang lungsod sa pinakakanluran ay ibibigay na lamang sa amin ng kanlurang liyaw. Ang usa ay umiinom ng hamog. Hamog, ha? Hindi ko inaasahan na ang malaking dakilang yan ay hindi makasagot ng hamon na alam ko na noong ako ay 5 taong gulang. Talagang, hahaha, emperador, mukhang natalo kayo sa unang laban. Talo na kayo. Sandali. Ang simpleng hamon na ito, mas bata ako sa iyo. Na 3 taon, at nasagot ko na ito sa buong angkan noong ako ay 3 taong gulang, Humph. Ang mga tiyuhin at mga pinsan ay pumunta sa ibang mundo upang magdusa. Ngunit dinala nila ang iba't ibang uri ng mga libro. May isa pa, nakakasakit ng ulo ang 300 tang poems. At libo-libong Duichuan Chang. Rina, kung may kakayahan ka, sagutin mo ang tanong na ito. Ang kalabaw sa tubig, ang tubig ay hindi umaabot sa baywang ng kalabaw. Ang galing, hari. Ang galing ng kanyang sagot. Tiyak aksidente lang ito. Patas, anong round? Patas. Hoy, Prinsipe Helansiu. Paano naging patas ito? May kasabihan, ang hindi pagtugon sa pagdating ay kawalan ng galang. Kaya't magbibigay din kami ng tanong, susubukan ninyong sagutin? Sige, pumapayag ako. Subukan ninyo. Bumukas ang bibig at tumawa sa nakaraan at kasalukuyan, lahat ay pinagtatawanan. Paano ninyo sasagutin ang pangalawang linya? Gamit ang duilian, tinutuya ang layunin ni Didali. Talagang maganda, ngunit kahit ako ay hindi makaisip ng ganito. Paano zazagutin? Ang galing talaga ng Rina. Kanina ay hindi ako naniniwala sa Rina. Kasalanan ko. Sheng Zuan, zagutin Montag na. Prinsip, hindi ba ninyo masasagot ang duilian ng aming Rina? Ako na ang sasagot. Ang aming Rina ay maganda at matalino. Hindi lang maganda at matalino, kundi nakakapatay ng mga eskolar at mandirigma. Normal lang na hindi ninyo masago, haha. Sheng Suan, magsalita ka naman. Prinsip, hindi ko masagot, ang hirap. Naghihinala ako na walang sagot dito. Patay na duilian ito. Rina, ang aking mga tagapayo ay hindi makasagot. Ngunit pinaghihinalaan din namin na patay na duilian ito. Kung masasagot mo, ipinapangako ko, ibibigay ko ang isang lungsod. Malaki ang tiyan, kayang magpatawad. Nagpapatawad sa langit at lupa, bakit hindi sa sarili? Magaling. Napakagandang malaki ang tiyan, kayang magpatawad. Prinsipe Helansiu, sumasang-ayon ka ba ng buong puso? Tula naman gayon. Kami ay madalas sa hangganan, tungkol sa hangganan ang tula. Gawin natin ngayon. Ang mas maami at mas magaling ang mananalo. Sa harap ng Huil Peak, ang buhangin ay parang niebe. Sa labas ng Shaoxiang City, ang buwan ay parang yelo. Hindi alam kung saan nagmula ang tunog ng reed pipe. Buong gabi, ang mga mandirigma ay nakatitig sa kanilang tahanan. Paang nakikita ko ang puting niebe sa lupa. Lahat ay humihihip na malungkot na reed pipe. Bawat sundalo ay nakatitig sa linya ng kanilang tahanan. Ang galing! Ang Yellow River ay umaabot sa mga ulap, isang malungkot na lungsod sa libu-libong bundok. Bakit kailangan ng Kiang Flute na magreklamo sa Willow? Ang Spring Wind ay hindi dumadaan sa Yumen Pass. Magaling! Kahit ang 7-step wit ay hindi ganito, kumuha tayo ng papel at panulat. Ang mas maraming tula ang mananalo, ano sa palagay ninyo? Mabuti!
Dala mo ang papel. Tumingin ako sa silangan, malayo ang landas. Puno ng luha ang aking manggas, nagkita kami sa kabayo. Walang papel o tinta. Ipagpaalam mo na lang na ligtas ako. Hinampas ng hanging hilaga, nalaglag ang mga damo. Sa lupain ng mga barbaro, walang buwan. Biglang umulan ng nyebe. Parang isang gabi lang. Dumating ang hanging tagsibol. Libo-libong puno. Namulaklak ang mga peras. Mabuti. Ang disyerto, buhangin parang. Buhangin pang. Ang maliwanag na buwan, sumikat sa bundok ng Tianshan. Sa gitna ng malawak na ulap, Malakas na hangin. ilang milya. Hinampas. Ang Human Pass. Mabuti. Sa ilalim ng hangganan, dumating ang taglagas. Maganda ang tanawin. Ibang tanawin. Iba. Itim ang buwan, mataas ang lipad ng gansa, tumakas ang pinuno ng mga barbaro sa gabi, susundan ng magagaan na kabayo. Puno ng nyebe ang mga pana at espada. Mabuti, napakaganda. Alak na ubas, basong nagniningning sa gabi, iinumin sa tunog ng pipa. Minamadali sa kabayo. Lasing na nahiga sa larangan. Huwag kang tumawa. Mula noon sa digmaan. Ilan ang nakabalik? Mabuti, talagang napakaganda. Mahaba ang ulap sa Qinghai, madilim ang bundok ng nyebe. Malayong lungsod, tinitingnan ang Human Pass. Sandaan na laban sa dilaw na buhangin, nasira ang gintong baluti, hindi babalik hanggat hindi nasisira ang lulan. Mabuti, napakaganda, magandang tula. Buwangkin, hangganang Han, milya-milyang paglalakbay, hindi pa bumabalik ang mga tao. Kung nandito lang ang mandirigmang dragon ng Lungsheng, hindi pa payagang tumawid ang mga kabayong barbaro sa Inshan. Mabuti, magandang tula. Ako, hindi ko kayang tapatan. Walang kwenta, magsulat ka pa. Bilis, isa pa. Hoy! Tama na kayo, huwag kayong magpanggap. Ang dami ko nang nasulat, ayaw pa rin kayong sumuko. Gusto niyo bang masaktan? Ikaf, prinsipe. Matatalo na talaga sa level na, tu. Nandito pa ako sa likod Montag. Hala, sinong nanaksaksakin? Ako to, nandito. Mahalaga ang trabaho. Unang pagkikita, Rina, bakit ganito? Wala lang. Nakakita lang ako ng taong nakakainis. Hindi ko napigilan, ginawa ko lang yun. Ikaf, Pilya. Sabihin mo, ano ng paligsahan? paglalaban ng kung sino ang mas malakas. CJ, ikaw ba ang lalaban? Oh, Ito ba matipunong lalaki ang lalaban? Anong matipuno? Hindi naman ako matipuno. hala! Ako na. Ako na ang bahala. Wag na. Ako na. Ayokong makipaglaban sa babae. Swak! Galit na galit ako sa'yo. Gusto kitang saktan. Hala. Sie National Teacher. Kadiri Sie National Teacher. Wanted Seer. Swak! Kaya pala pamilyar itsura mo, ngayon ko lang naalala. Wanted ka pala. HMP. Kivan Feng. Huwag mong isipin na takot ako sa'yo nung umalis ako noon. Gayon. Lahat kayo dito mamamatay. Ang daldal mo. Ang bagal mo. Lu, okay ka lang? Kivan Feng. Kahit halos pareho lang ang lakas natin. Ano naman? Ngayon, lahat kayong narito. Walang makakatakas sa kamatayan.
Bakit biglang umulan? Hoy, tingnan niyo yon. Iprotekta ang Emperor. Ha ha ha. Dumating na si Snake Mother. Uunga, lumabas na. Kivanfeng. Ano naman kung kinuha mo ang itlog? Nandito na si Snake Mother. Ngayon na ang araw na mapapasakamay ng West Liao ang Grietian. Ha ha ha. Teng Shi. Nasa kanya ang itlog mo. Hindi ako kumuha ng itlog mo, ito na. Binibini. Chayani. Snake Mother, Zugot. Maglakas loob ka. Bakit naging puti ang buhok ng Emperador? Mas nakakalito pa yung pagyuko ng ahas. Kamusta po, Dragon Lord? Miss S.I. Dragon Lord. Sie Emperador Ei. Ika, Sino ka talaga? Sino nagnakaw ng itlog mo? Naamoy mo. Sige na. HMP, mga magnanakaw ng itlog. Hindi lang nagnakaw. Dinala pa sa teritoryo ni Dragon Lord. Galit na galit ako. Kain. Lamon. Sa wakas, nakita rin kita. Alam mo ba kung gaano kita hinanap? Naghanap ako sa langit, sa dagat, pati sa impyerno. Nakita ko kasi na Heibei Wochang. Bago ko nalaman kung saan ka pumunta. Ikaw ba? Marami kang gustong sabihin sa akin. Chayani. Marunong ka bang mag-transform? Parang si Balala ang fairy na. Miss Pinapal Ambing Kalang ni Emperador. Bakit ang insensitive mo naman? Chayani. Pinanood lang kita maligo. Pinasumpa mo pa ako ng masama. Tapos nadami pa ako sa kidlat dito. Aray. Sorry na. Hindi na maulit. May next time pa. Sasayaw ako ng striptease para sa'yo. Totoo ba yan? Tara ngayon na. Ah.